Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dumiretso na si Nepo kay Alireza Firusia para sa losers bracket. At kung sino mananalo dito, siya ang karapat-dapat haharap kay MVL para sa grand finale. First game pa lang nila nagkapisakan na, yung second game tabla. Ibig sabihin dito pa lang sa first game malalaman na natin kung sino ang babangga kay MVL. Ang ginawa ni Firusia, nag D4, Knight F6 si Nepo, Knight F3, D5, Bishop F4, tinirahan ng loan dito, loan doon. Loan doon. C5, E3, Knight C6, Knight BD2, Knight H5 by Nepo. Ayaw niya sa Bishop na nagbibigay ng malakas na control dyan. Gusto niya kagad i-eliminate. At Knight takes F4, E takes F4, A5, medyo mekos-mekos itong opening na ito. Kakaiba, no? Halos ngayon ko lang nakita yung ganito na unang-una yung London nag-C3 lang yan para ma-solid yung D4. Pero this time, pinang-capture sa C5. Nag-A5 naman ang black. Bishop B5, E6, ayan, para babawiin na. At nag-Knight to E5. Pressure muna sa Knight C6. Bishop D7, Knight takes D7, Queen takes D7, at nag-Queen to F3. Queen C7. Ayan. Teka muna mga kamatsas, ano? Sigurado may tanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa C5? Ano meron? Magku-Queen C3. May ganyang mga pang-abala, no? May mga pang-abala, oh. Tapos, halimbawa, di pagpalagay na, yung black ayaw talagang ibigay yung G7 at magbi-bishop F8, babalik, magka-castle. Okay, para yung knight ilalagay sa F3, then papunta po sa E5. Yan ang mga paparating dyan. Okay? Slightly better ang puti. Kaya ginawa dito ni Nepo ng Queen C7 at yan naman talaga ang linyado sa ganito. Castle, bookline pa. Bishop E7. Ayun, teka muna. Okay, pag kinapture, nakita na natin ha. O, nag A4 at yan naman ang novelty dito mga kamatsas. Dahil sa old line, ang ginawa na dito ay F5. Yung double pawn pinangbasag na. So, maganda rin, ano? Kasi para mawala yung double pawn, ma-exchange nga naman. Okay din yan para sa akin. Pero itong A4 ni Firusia, tingnan natin. Nag-castle, Knight B3. Ayun, dinipensahan na yung pawn. Ayaw ng pabawi. Knight B4. Gustong puwersahin ni Nepong mabawi yan. Pero bad move sa computer engine. Dapat daw ay Knight A7. Yan pala. Para may threat din at the same time. Ganun din naman ang pakay. Oo nga, no? Knight B4, nag-F5, basag na. So, hindi na dinipensahan, no? Bishop takes. King B1, ilag lang. Bishop B6, so may threat. C3, obligado. Knight C6 at kinapture na nag-Queen to H3. Ayun, para atakihin ang weak E6 pawn. Nag-Rook F6, depensa muna. Good move. Rook E1, doble ang atake. Queen F7, dinoble ang depensa. Pero another bad move na naman ang binigay dito ng computer engine. Dapat daw po ay Rook H6. Okay? Balik tayo. Queen F7. F4, good move. So, hindi pwedeng mabitawan. Babagsak ang E6. Pag bumagsak kasi yung E6 dito mga kamatsas, babagsak din yung D5. So, nag-Rook H6, Queen G4. Ayun, kinapture ni Nepo. Bad move. Natakawan sa pawn, ano? Dapat daw Rook G6 lang. At ikapit talaga ang tore sa pagkakadepensa sa pawn. Wag na wag ibibitawan yung pawn na yan, ibig sabihin. Pero kinapture na eh. O, nakipagsabayan na dito si Firusia. Yun, ang mabigat dito. So, may threat pa. Bishop takes knight. Rook B8, dinipensahan. Ang daming bad move dito ni Nepo. Dapat daw ang tira, Rook G6. Yun lang, no? Umulan ng bad moves dito sa side ni Nepo. Rook B8, Bishop C4. Naku, grabing tusok threat yan. King H8 and the Rook B5. Yun lang. Yun lang. Bishop A7, obligadong depensa ng tore kasi may capture sa knight.
At dito mga kamatsas, pinakawalan ang brilliant move ni Ferusha. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes B7. Oo nga pala, hindi nga pala makaangat ang tore kasi mayroong back rank. May back rank eh. Nag-H5 na lang dito, nagpasingaw na lang. At itong H5 syempre, naghahangad din yan na maitulak-tulak yan hanggang sa makapromote. Nag-Rook takes B8, Knight takes B8, Rook E7, threat sa Bishop, Nag-Knight C6, ayun. So, Rook C7, babagsak na ba talaga? Wala na. Nakita or nakuha ni Ferusha ang winning position. Nag-H4 na lang. Pinabayaan na lang yung Knight. Baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi nag-Rook G6 para depensahan? Meron pa naman ah. Mag-Rook C8 check. King H7, may Bishop D3. Tusok na rin eh. Okay? Kaya losing na rin yan. Kaya ginawa ni Nepo para practical na lang, nag-H4 na lang, capture, nag-H3. Nako, dalawang hakbang na lang, makaka-complicate na yan. Pero may Bishop D5. Eksakto. Hindi makatulak, capturein ng tore, naka-hold pa yung H1 square. Nag-Rook G1 check, King A2, H2 na. Nako, makakabawi ah. Mababawi yung isang pyesa. Rook C8 check, King H7, kaso may Bishop E4 check, yun lang. Eksakto pa rin talaga. Pag nag-King H6, matcha sa dulo. Obligado mag-G6, yun nga lang, may check. Tangay pa rin ang isang pyesa. Grabe naman ka-eksakto yung ang lupites. Bishop D5, inisod lang at dito po ay nag-resign na si Nepo. Yung second game nila, wala, tabla. Kaya shortcut na lang. Pisak si Nepo at si Ferusha ang haharap kay MVL. Ayan, sa palagay nyo mga kamatsas, kanino kayo? Sa bangis ni Ferusha o kay MVL? Si MVL, pinabagsak si Magnus. Kaya napunta sa loser's bracket. Ito namang si Ferusha, kailan lang naman na bumagsak to eh. Nasa winner's bracket to eh, kaya matatag din to, no? Comment po kayo sa section below, ano sa palagay nyo yung timpla na nararamdaman nyo? Sino ba talaga ang magcha-champion dito sa Crunch Labs Masters Division? Okay po, so maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. And don't forget to subscribe sa channel na ito at click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na rin po kayo. Araw-araw tayong merong ina-upload doon na mga video tutorials patungkol sa endgames and sa opening tricks. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.